Noong September 2023, nagkaroon ng debate sa United Nations General Assembly, UNGA, kung saan parehong Pilipinas at China ay nagbahagi ng kanilang posisyon ukol sa mga maritime claims sa West Philippine Sea or South China Sea. Ang Pilipinas ay patuloy na naninindigan sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, noong 2016 na nagbasura ng 9-line claims ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Sinabi ng Pilipinas na kailangang igalang ang international law, particular na ang United Nations Convention of the Law of the Sea o kung tawagin ay UNCLOS, at ipinakita nito ang kahalagahan ng kalayaan, maglayag at karapatang maggamit ang mga yamang dagat sa Exclusive Economic Zone or EEZ nito. Ang China naman ay patuloy na tumututol sa desisyon ng PCA at ipinagpipilitan ang historical claims nito sa South China Sea. Sa kabila ng tensyon ng parehong bansa ay nagsusulong ng dialogo at mapayapang solusyon sa usapan. Mahigpit na sinubaybayan ng mga bansa ang isyong ito dahil sa epekto nitong sa seguridad at ekonomiya ng rehiyon. Kahit na inihain dito sa United Nations, patuloy na tinatanggihan ng China ang desisyon ng PCA at ang legalidad ng UNCLOS sa isyong ito. Patuloy nilang ipinagpipilitan ang kanilang historical right bilang batayan ng kanilang pag-angkin. Kahit na karamihan sa mga bansa at mga eksperto sa pandaigdigang batas ay naninindigan na ang international law gaya ng UNCLOS ay dapat masunod upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga karagatan. Ang Pilipinas ay hindi lang nagdepende sa historical map na may titulong Carta Hydrographica de las Islas Filipinas na pinangalanan na Pedro Murillo Velarde Map upang manalo sa kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration or PCA noong 2016. Sa halip, ang Pilipinas ay nagbantay sa mga legal na prinsipyo ng international law, particular na ang United Nations Convention of the Law of the Sea or UNCLOS sa debate ng naganap sa United Nations Convention Office. Ito lamang nakaraang buwan. Sa kanilang argumento, ipinunto ng Pilipinas na una, Exclusive Economic Zone or EEZ. Ayon sa UNCLOS, may karapatan ng isang bansa sa mga likas na yaman at soberanya sa isang 200 nautical miles or EEZ mula sa kanilang baybayin. Ang mga bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng China ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Pangalawa, desisyon sa mga islang artificial at maritime features. Ipinaliwanag ng Pilipinas na ang maraming mga maritime features na inaangkin ng China ay hindi karapat-dapat ituring na mga isla na makakabuo ng EEZ, kundi mga reefs o shoal na tanging mga 12 nautical miles lamang ang maaaring igawad na teritoryo. Ikatlo, paglabag ng China sa karapatan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagbigay diin na ang mga aktibidad ng China tulad ng pagtatayo ng artificial island at pagpigil sa mga Pilipinong mangingisda ay labag sa UNCLOS at nagdulot ng pinsala sa likas na yaman ng mga Pilipino. Bagamat ang China ay nagpakita ng mga isinaunang mapa bilang ebidensya ng kanilang tinatawag na historical rights sa 9-line, ang PCA ay nagpasya na ang mga historical claims ay hindi sapat upang mabali ang mga probisyon ng UNCLOS. Ang tribunal ay nagdesisyon na ang international law gaya ng UNCLOS
ang mas mataas na batayan para pagresolba ng maritime dispute kaysa sa mga historical map. Sa kabuuan, hindi nagpresenta ang Pilipinas ng historical map bilang pangunahing ebidensya. Sa halip, gumamit ito ng international legal framework upang patunayan ang kanilang mga argumento laban sa China. Kaya ang representative ng China ay walang nagawa kundi ang kumamot na lang sa kanyang ulo dahil lahat ng mga binitawang salita ng Pilipinas o representative ng Pilipinas sa UN ay batay sa mga legal rights at international maritime law.